Karamihan sa mga doktor ay nagrereseta ng amlodipina, losartan o lisinopril at akala nila tapos na ang trabaho. Gayon din ang iniisip ko noong natapos ko ang residency sa cardiologiya hanggang sa may nakaupo sa harap ko na isang 73 taong gulang na lalaki na ang presyon ay maayos na nakontrol sa papel, ngunit dumating sa wheelchair dahil nahihilo siya at nahihimatay tuwing babangon siya sa kama tuwing umaga. Ang doktor niya ay nagtaas ng dosis ng amlodipina 3 buwan na ang nakalipas. Perpekto ang mga numero sa tensyometro. Nahuhulog na sa sahig ang pasyente. Sa araw na iyon, naintindihan ko ang isang bagay na lubusang nagbago kung paano ko isinasagawa ang cardiogeriatria. At ang ipapaliwanag ko sa iyo ngayon ay maaaring magbago ng tuluyan kung paano mo tinitingnan ang gamot na iyan na iniinom mo na ng buwan-buwan o taon-taon para sa puso. Ako si Dr. Omar Santos, cardiologo na may subspecialty sa geriatria na tinatawag naming cardiogeriatria. Mahigit 50 taon na akong nakatuon ng buo sa mga puso pagkatapos ng 60 taong gulang. Nagre-review na ako ng libu-libong electrocardiogram, libu-libong echocardiogram, at sinamahan ng daan-daang matatandang pasyente sa pinakamahirap na desisyon sa kanilang buhay sa puso, kabilang na ang mga hindi komportableng usapan na iniiwasan ng marami. Suriin kung ang gamot na iniinom nila ng taon-taon ay angkop pa rin para sa kanilang puso ngayon. At sa tuwing may dumarating sa konsultasyon na matandang pasyente na may amlodipina, losartan o lisinopril na nireseta ng FENCO o 80 taon na ang nakalipas ng walang muling pagsusuri, lagi kong tinatanong ang sarili ko. May nagsabi ba sa kanya kung paano talaga gumagana ang gamot na ito sa isang pusong lampas 65 taong gulang? May nagsukat ba kung ang dosis na gumana sa Fimpatoin ay tama pa rin sa 74? Halos hindi kailanman o ang sagot. Para maunawaan kung bakit napakahalaga nito, kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang nangyayari sa sistema ng cardiovascular pagkatapos ng 6 na, dahil may isang mekanismo na alam ng karamihan sa pangkalahatang kardiologo. Ngunit wala silang oras na ipaliwanag sa isang 12 minutong konsultasyon. Isipin ang iyong mga ugat bilang isang hose ng hardin na gumagana na ng mahigit 6 na dekada. Sa simula ay flexible ito, naguunat kapag dumaan ang tubig na may pressure at pagkatapos ay babalik sa orihinal na hugis. Sa paglipas ng panahon, tumitigas ang goma, hindi na ito naguunat ng tulad noon. Kapag itinulak ng puso ang dugo, hindi na naa-absorb ng ugat ang impact tulad dati at tumataas ng mas malakas ang presyon sa bawat tibok. Tinatawag itong arterial stiffness at ito ang sentral na proseso na kailangan mong maunawaan para magkaroon ng saysay ang natitirang bahagi ng video na ito. Ngayon, hindi nangangahulugan na ang mataas na presyon sa matanda ay kapareho ng sa bata. Hindi rin pareho ang mekanismo na nagpapataas ng presyon sa 45 taong gulang sa mekanismong nagpapataas nito sa 72. Pagkatapos ng 60, ang pinag-uusapan natin ay isang problema na pangunahing dulot ng pagtigas ng mga dingding ng ugat, hindi ng sobrang aktibong renin-angiotensin system tulad sa mas batang pasyente. At ang detalyeng iyon ang nagbabago ng lahat dahil ang amlodipina, losartan at lisinopril ay kumikilos sa iba't ibang mekanismo. Sa isang pusong para may 5 taong gulang, maaaring gumana ng maayos ang tatlo. Sa isang pusong para may 22 taong gulang, ang isa sa tatlo ay maaaring nakakasama ng higit sa nakakabuti, depende sa eksaktong profile ng pasyenteng iyon. Ang nakatagong kontrabida dito ay hindi ang gamot mismo, kundi ang therapeutic inertia. Ang klinikal na tawag sa fenomenong iyon, kung saan nagre-reseta ang doktor ng gamot na pang-pressure, bumuti ang mga numero, at walang bumabalik para suriin, kung ang gamot sa dosis na yon ay angkop pa rin para sa pusong patuloy na tumatanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa populasyon na lampas 65 taong gulang na may hypertension na hanggang 43% ng mga pasyente ay umiinom ng kombinasyon o dosis na hindi na nire-review ng mahigit 2 taon. Nagbabago ang puso, hindi nagbabago ang gamot. Bago magpatuloy, kailangan kong maging malinaw sa'yo dahil ito ay cardiologiya at mahalaga ang mga nuances. Kung sa ngayon ay nakakaramdam ka ng sakit o pressure sa dibdib na hindi nawawala kahit magpahinga ka, kailangan mong itigil ang video na ito at tumawag sa emergency. Kung bigla kang nahihirapang huminga habang nakaupo o nakahiga ng walang ginagawa, iyon din ay senyales ng problema sa puso na hindi dapat antayin. Kung nagkahimatay ka kamakailan o may palpitation na may kasamang hilo, iyon ay kailangang makita agad ngayon, hindi bukas. Ang mga sintomas na iyan ay hindi para sa impormasyon mula sa video lang, kundi para sa emergency room. Kung ang sitwasyon mo naman ay tulad ng pasyenteng umiinom ng gamot na pang-pressure,
Medyo kontrolado ang presyon. Ngunit nahihilo kapag bumabangon. Mas mabilis mapagod kaysa dati. Mabigat ang mga binti tuwing hapon. O matagal nang walang nagsusuri. Kung ang gamot ay angkop pa rin, magpatuloy ka sa panonood. Ang video na ito ay ginawa para sa'yo. Gusto kong ikwento sa'yo ang kwento ni Mang Lito. Siya ay 71 taong gulang nang unang dumating sa aking konsultasyon. Isang retiradong accountant, naninirahan kasama ang asawa sa isang apartment sa ikalawang palapag na walang elevator. Sinabi niya na halos hindi na siya bumababa sa kalye dahil sa tuwing bababa siya sa hagdan at aakyat ulit ay nahihilo siya. Ang kanyang pangkalahatang kardiologo ay nagdiagnose sa kanya ng hypertension noong 64 taong gulang, niresetahan siya ng lisinopril 10 mg, bumaba ang presyon at doon na nagtapos ang kwento. Noong 69, ang family doctor ay nagdagdag ng amlodipina 5 mg dahil bahagyang tumaas ang systolic pressure. Dumating si Mang Lito sa akin noong 71 taong gulang na umiinom. Iyon basta side effect. Iyon ay panganib ng pagkahulog, bali ng balakang, pagkaospital, at isang spiral ng pagkasira ng pisikal na kakayahan na hindi na mababalik ng maraming matatanda. Tinanong ko si Mang Lito kung kailan niya iniinom ang amlodipina. Sinabi niya na sa umaga, nang walang laman ang tiyan kasama ang lisinopril, dahil ganoon ang itinuro sa kanya. Tinanong ko kung may nagsukat ba sa kanya ng presyon habang nakatayo bukod sa nakaupo. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Doktor, walang nagsabi sa akin na tumayo ako. Ang pangungusap na iyon ang nagbukas ng buong kaso. Hindi problema ni Mang Lito ang hindi kontroladong presyon. Problema ito ng gamot na hindi naaayos sa pagtanda ng kanyang autonomic cardiovascular system. Binago namin ang oras ng pag-inom ng amlodipina, inayos ang dosis ng lisinopril, at tinuruan siya ng 3 partikular na postural maneuvers na ginagawa namin sa lahat ng matatandang pasyente na umiinom ng gamot na pang-pressure. Pagkatapos ng 3 buwan, araw-araw na si Mang Lito ay bumababa at umaakyat sa hagdan ng kanilang building. Noong huli siyang bumisita, 5 linggo na ang nakalipas, dala niya ang isang larawan na kuha sa kalye sa harap ng isang kapehan na 2 blok ang layo mula sa kanila. Sinabi niya na halos 2 taon nang hindi siya nakakarating doon, at tumawa siya na parang ibinalik sa kanya ang buong barangay. Ikaw ba? May nagsukat na ba sa iyo ng presyon habang nakaupo at pagkatapos ay nakatayo sa parehong araw? Isulat mo sa komento. Gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang nagawa na ang simpleng pagsusukat na iyon na napakahalaga. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 5 punto na sa aking karanasan bilang cardiogeriatra ay talagang gumagawa ng malaking pagkakaiba sa pag-inom ng tama o mali ng isa sa 3 gamot pagkatapos ng 65. At kapag sinasabi kong pag-inom ng tama, hindi ko ibig sabihin ang pagsunod sa oras lang, kundi ang pag-unawa kung ano talaga ang ginagawa ng gamot na iyan sa isang pusong matanda at ang pagkakaroon ng tamang usapan sa iyong doktor sa susunod na magkaharap kayo. Alam ko ang iniisip mo sa una. Kung niresita ito ng doktor, may dahilan naman siguro. Bakit ko pa itatanong ngayon? Pakinggan mo sandali. Ang oras ng araw na iniinom mo ang iyong gamot na pang-pressure ay hindi basta detalye sa papeles, ito ay klinikal na desisyon na may direktang epekto sa pusong matanda. Ang sistema ng cardiovascular ay may malinaw na circadian rhythm. Natural na bumababa ang presyon sa gabi, dipper pattern, at biglang tumataas sa pagitan ng 6 at 9 ng umaga kapag mataas ang cortisol at aktibo ang sympathetic nervous system. Sa pusong bata, ang pagtaas na iyon sa umaga ay maaaring hawakan. Sa matigas na ugat ng pasyenteng lampas sa bigenta, ang parehong pagtaas ay ang pinakamataas na panganib ng cardiovascular event sa buong araw. Karamihan sa matatandang pasyente ay umiinom ng gamot sa umaga ng walang laman ng tiyan dahil ganoon ang itinuro noong mga nakaraang taon. Ngunit may matibay na ebidensya, kabilang ang IGIA chronotherapy study na may mahigit 19,000 pasyente na nagpapakita na sa ilang profile ng hypertension sa matatanda, ang paglipat ng kahit isa sa mga gamot sa gabi ay nagpapabuti sa kontrol ng circadian pattern at makabuluhang binabawasan ang panganib sa puso. Hindi lahat ng pasyente ay nangangailangan nito, ngunit kung matagal ka nang umiinom ng lahat sa umaga at walang nagsuri ng 24-hour pressure curve mo, sulit ang usapang iyon. Ang konkretong hakbang, humingi sa doktor ng 24-hour ambulatory blood pressure monitoring, ABPM. Ito ay isang braso na isusuot mo ng isang buong araw na sumusukat tuwing 20 or 30 minuto, pati habang natutulog. Ang pagsusuring iyon ang magsasabi sa iyong doktor kung normal ka, non-dipper, hindi bumababa sa gabi,
o riser, tumataas habang natutulog. Iyan ang dapat magdesisyon sa oras ng gamot mo, hindi ang nakagawian. Espesyal na pag-iingat, bago baguhin ang oras. Mga may chronic kidney disease, mga umiinom na ng maraming gamot na nakakaapekto sa gabi. At lalong-lalo na ang may kilalang orthostatic hypotension dahil maaaring dagdagan nito ang panganib ng pagkahulog sa gabi pagpunta sa banyo. Ang oras ng pag-inom ng gamot ay hindi basta detalye. Sa kardiolohiya ng matatanda, ang kailan ay maaaring kasing halaga ng ano. Pangalawang punto, ang pinakamahirap ipaliwanag sa konsultasyon dahil labag ito sa instinto ng lahat, kabilang ang maraming doktor. Alam ko ang iniisip mo. Kung bumaba ang presyon, mabuti iyon, di ba? Hindi palagi, lalo na sa matanda. May fenomeno sa cardiogeriatria na tinatawag nating J-curve ng presyon ng dugo. Ibig sabihin, sa mga pasyenteng lampas 70 na may matigas na ugat, ang pagbaba ng sobra ng diastolic pressure, ang ibabang numero, ay maaaring kasing mapanganib ng mataas na presyon. Kapag bumaba ang diastolic sa ibaba ng 60 to 65 mmHg sa matanda, ang puso ay nakakatanggap ng mas kaunting dugo sa panahon ng pagpuno, diastole. Ang oras na dapat magpahinga ito sa pagitan ng mga tibok. Tinatawag itong compromised diastolic coronary perfusion. At sa pusong matanda na may diastolic dysfunction, na nasa mahigit 50% ng mga lampas 75 na may hypertension, maaaring magdulot ito ng angina, arrhythmia o pagkasira ng function ng puso. Ang amlodipina, na isang calcium channel blocker, ay napakabisa sa pagbaba ng systolic pressure sa matatandang may isolated systolic hypertension, ang pinakakaraniwang pattern pagkatapos ng 65. Ngunit sa mataas na dosis, sa mga may mababa ng diastolic sa umpisa, maaari nitong dalhin ang ibabang numero sa mapanganib na antas. Konkretong hakbang. Sukatin ang presyon sa dalawang magkaibang oras ng araw, hindi lagi sa parehong oras. Sukatin sa umaga, 5 minuto bago bumangon habang nasa kama pa, at muli pagkatapos ng 3 minutong nakatayo. Isulat ng 2 linggo at dalhin sa susunod na konsultasyon. Kung ang ibabang numero ay paulit-ulit na nasa ibaba ng 65, iyon ay usapang dapat gawin sa doktor mo. Hindi para takutin ka, kundi para mangyari ang pagsusuri. Babala. Huwag baguhin ang dosis ng mag-isa batay sa mga sukat mo. Ang ginagawa mo ay nangongolekta ng impormasyon na kailangan ng iyong doktor. Pangatlong punto, ang pinakanakakahati ng opinyon kahit sa mga kardiologo. Alam ko ang iniisip mo, ang losartan at lisinopril ay halos pareho lang naman, di ba? Pwede palitan. Kung hindi bumaba ng maayos ang isa, papalitan ng isa pa. Pakinggan mo. Ang losartan at lisinopril ay mula sa dalawang magkaibang pamilya ng gamot na kumikilos sa parehong sistema, renin-angiotensin-aldosterone. Pero sa ibang punto. Ang lisinopril ay ACE inhibitor. Binablock ang enzyme na nag-convert ng angiotensin I sa ITWI. Ang losartan ay ARB, direktang binablock ang receptor ng angiotensin II. Maaring magkatulad ang epekto sa presyon, pero iba ang side effects at specific indications. Sa matatanda, mahalaga ang pagkakaibang ito sa dalawang dahilan. Una, ang lisinopril at iba pang ACE inhibitors ay nagdudulot ng dry cough sa 15 to 20% ng pasyente, lalong-lalo na sa mga babae at may pinagmulang asyano. Ang ubong iyan na iniisip ng maraming matanda na ibang dahilan ay maaaring makagambala sa tulog at kalusugan. Pangalawa, ang losartan ay may tiyak na ebidensya sa proteksyon sa bato para sa diabetic na may nephropathy, habang ang lisinopril ay malakas sa post-heart attack at heart failure na may reduced ejection fraction. Hindi sila interchangeable ayon sa kaginhawahan. Dapat tumugma sa eksaktong cardiovascular at renal profile ng pasyente. Konkretong hakbang. Kung umiinom ka ng lisinopril o anumang ACE inhibitor at may ubo na walang ibang dahilan, isulat at dalhin sa doktor. Tanungin ng direkta kung maaaring dulot ng gamot at kung may partikular na dahilan kung bakit lisinopril kaysa ARB. Babala. Sa pasyenteng may bilateral renal artery stenosis, parehong kontraindikado ang ACEI at ARB. Pang-apat na punto, ang nagdudulot ng pinakamahirap na usapan dahil tinatalakay nito ang isang bagay na ayaw suriin ng marami, ang kombinasyon ng gamot. Hindi bihira, hindi exception, halos normal na sa 72 anyos na may hypertension na uminom ng 2 o 3 antihypertensive ng sabay. May kombinasyong may saysay sa pisikal. Mayroon namang nagdudulot ng problema na inaakala nilang dulot na lamang ng pagtanda. Ang kombinasyon ng ACEI at ARB, lisinopril plus losartan,
ay dati nang sinubukan para sa double blockade, ngunit ang mga pag-aaral tulad ng on-target, mahigit 25,000 pasyente, ay nagpakita na doble ang panganib ng malubhang hypotension, acute kidney injury at hyperkalemia nang walang karagdagang benepisyo. Ngayon ay hindi na ito inirerekomenda sa mga guidelines, ngunit maraming matatanda pa rin ang umiinom dahil nireseta noon at walang nagsuri pagkatapos. Konkretong hakbang. Gumawa ng listahan ng lahat ng gamot mo, kabilang ang binibili ng walang reseta at suplemento. Dalhin sa susunod na konsultasyon at hilingin ng malinaw ang pagsusuri ng interaksyon. Babala. Lalo na kung umiinom ka ng digoxin, warfarin, o anti-arrhythmic tulad ng amiodarone. Pang-5 punto, ang tila pinakasimple pero sa 15 taon ko ay laging nakakagulat kung gaano karami ang hindi nasusukat ang presyon habang nakatayo. Tulad ng kay Mang Lito, kapag bumabangon ka mula sa pagkakaupo o pagkakahiga, humigit kumulang 500 milliliters ng dugo ay napupunta sa mga binti dahil sa gravity. Sa matanda, ang baroreceptor response ay mabagal, maaaring 30 to 60 segundo. Sa mga segundong iyon, kulang ang dugo sa utak. Pinalalala ito ng amlodipina dahil sa vasodilation. Protocol ni Dr. Omar para sa pagtukoy ng orthostatic hypotension sa bahay. Sukatin habang nakahiga, nakaupo pagkatapos ng 5 minutong pahinga. Isulat. Tumayo ng dahan-dahan. Hintayin ng eksakto ang 3 minuto ng nakatayo ng hindi gumagalaw. Sukatin ulit. Ulitin ng 3 araw sa parehong oras. Mas mabuti sa umaga bago ang unang gamot. Kung ang systolic ay bumaba ng mahigit 20 mechichiran o diastolic ng mahigit 10 mechichiran, dalhin ang 3 record sa doktor mo. Iyon lang ay maaaring lubusang baguhin ang iyong gamot. Babala. Kung malubhang nahihilo, malabo ang paningin, o parang mawawalan ka ng malay kapag tumayo, huwag hintayin ang 3 araw. Pumunta agad sa doktor o emergency.